kukunin na din namin yung pinatahi naming tent. Tent? Tama ba? Tent? Tent cover? Tent roof. Yung tent roof. Tama? Basta yun na. Yung bubong ng tent ko. Sige, para mas madali. Yung kukunin ko dito. Ano ba kukunin ko? Ay, okay na yun. Ilalagay ulit namin. So, tingnan natin kung masisira pa siya. Pero I think masisira ulit ito kasi ano nga, sabi nung manana sa di inaasahang pangyayari. Ay! What's up mga kagwani? Panibagong vlog na naman for today's video. So for today's video, kasama ko si Dada and gamit ko yung Android phone kasi yung GoPro naka-charge. Lobat na naman and ayun, sasamahan ako ni Dada na mag-order ng gas and kukunin na din namin yung pinatahi naming tent. Tent? Tama ba? Tent? Tent cover? Tent roof. Yung tent roof. Tama? Basta yun na. Yung bubong ng tent ko. Sige, para mas madali. Orders. Sabi niya mag-order daw ako nung tarp and bungee cords daw. Tama? Tarp and bungee cords with the hook. Hindi ko pa kasi alam yan. So, i-search natin mamaya. So, pinatahi ko muna yung tent para may magamit kami mamaya. Kasi ayun mga kagani, mahirap na kung bigla ang umulan na naman. Kawawa kami dun. Parang basang siso na naman kami yan. A few moments later. Ayun mga kagwani, nakuha na namin yung roof ng tent namin. At ayan, ilalagay ulit namin. So tingnan natin kung masisira pa siya. Pero I think masisira ulit ito kasi ano nga, sabi nung mananahi, sabi nung mananahi, manipis lang daw yung ano, yung pangbubong nitong tent namin. So, ayan sila Dada. So, ayun mga kagwani, ilalagay ulit namin yung bubong ng tent namin kasi yun na, sabi nung mananahi, manipis daw. Kaya ganun, mabilis mapunit. Yung kukunin ko dito. Ano ba kukunin ko? Ay, okay na yun. Nakakahingan. So, ayan. Late na naman kaming nagpesto dito. So, ayun. Dun sa unahan, madaming tao. Kasi bungat eh. Madaming mga estudyante. Pero maya-maya yan, madami na din dito.
next day. So, ayun, good morning mga ka-granny. And, sa di inaasahang pangyayari, charis. So, kahapon, nakita nyo naman mga ka-granny yung pag-assemble namin nung pinatay namin cover ng tent, yung roof ng tent. Medyo nagka-problema po. Pero problema po talaga. Kasi, hindi na siya sakto dun sa size mismo ng tent. Yung isang part dun sa side, hindi na siya hindi na siya nagkakasya. Kaya yung ginawa ni Dada, naganap siya ng plastic straw, yung pantali. Itinali na lang yung hindi nagkakasya. And yun, pangit ng tignan. And napapasukan ng hangin kaya nalobo yun. Hindi na siya mahigpit. And ayun, late na din kaming nakapag-prepare dahilan din sa pag-assemble ng roof ng tent. Super dami ng taong bumibili sa amin nung hapon na yun. And sunod-sunod na rin yung activity ko. Like, nag-help na ako kay mama makapag-prepare. And yung ibang paninda ko talagang tinaas ko na. And sunod-sunod na talaga. Pabili na. May mga kulang na tinda, binili ko na rin. And, ayun. Okay pa naman ako kahapon. Masigla, ganun. And, jolly sa customer. Kaso, bigla na lang sumama yung pakiramdam ko. Kakain na lang sana. Late na po kasi talaga kami na eat ng dinner. Pero, first time kong ma-experience yung kagabi na bigla na lang nahilo, tapos nasusuka. Tapos ayun, di ako nakakain ng dinner talagang sabi ko kay Stacy, ikaw na muna magbantay dito kasi masama yung pakiramdam ko, nilalamig. Tapos yung ulo ko sobrang sakit kasi sobrang hilo na. Tapos yung tiyan ko panay sakit, mahapdi na. Tapos gusto na masuka ganun. Tapos nung dun sa part dun, makikita niyo yung hagdan dun. Dun sa kalagitnaan ng hagdan, talagang na ako, susuka na, naguguno. Basta ganun, inakt ko pa talaga. Tapos ayun, naman nilalakad ako. Hinahinay din ako yung naglalakad kasi baka bigla na lang ako, matumba dyan sa daanan. Tapos yun, ginising ko si mama. Sabi ko, ma, nahilo ko. Tapos, nasusuka. Tapos nung sabi ko nun kay mama na nasusuka, diretso tayo dun sa, dun sa lababo. Talagang sumuka ako. Sinuka ko yung ilang kanin na naisubo ko. Suka ako ng suka hanggang sa naging yellow na yung pasintabi po sa mga kumakain dyan. Sinuka ko yung hanggang sa, diba suka ko ng suka, tapos hanggang sa naging color yellow na yung lumalabas. Ibig sabihin daw nun is acid. And pinatawag ko kay Joanna si Ate Salve, yun dyan. Kasi nangihilot daw yun. So ayun, inilot din yung ulo ko, tapos hinawakan yung tenga ko malamig. And ayun, after niya akong ilutin, nagpahinga muna ako kasi sobrang hilo. Nag-idlip ako. Tapos yun, ginising ako nila mama mga 12 a.m. na. 12 a.m. na. Tapos medyo okay na yung pakiramdam ko nun. Sabi nila, kumain ka na para may laman yung tiyan mo. Yun, kumain na din ako. At yun, goods na mga kagwani. Hindi ko na sinuka yung kinain ko kaninang 12 a.m. Okay na. Tapos, after ko kumain, dumiretso na ako dito sa kwarto para matulog. Makapagpahinga rin. At pahaba rin yung pagpahinga ko. Kasi kulang na ako ng pahinga. Sapat na tulog. Tapos, yun, palipas gutom pa ako. So, parang ang kinalabasan naging over fatigue tayo mga kagwani. So, ayun. Ngayon, okay naman din kasi yung
kung naririnig nyo naman dito, yung tono ng voice ko is hindi normal. Like, hindi katulad nung, excuse me, hindi katulad nung normal voice ko. So, ayun, medyo okay na din, pero medyo sama pa rin pakiramdam. Parang, ano lang, saktong masamang pakiramdam and saktong okay na din. Pero, ayun, papahinga pa rin. So, ayun mga kagani, kahit ganun yung nangyari kagabi, magpapatuloy pa rin tayo sa pagtinda mamayang gabi. So, ang dapat ko lang gawin is kumain sa tamang oras, tapos huwag masyado magpapagod. Kasi yun na nga, yung kagabi na experience ko, siguro unti-unti akong sinisingil nitong katawan ko sa kapaguran sa pagsisipag sa pagtitinda. So, sa ngayon, ano lang tayo? Saktong galawan. Wow, saktong galawan. Ayun. So, kung makapansin nyo mga kagani. So, ayun. Change topic. Another chika naman mga kagani. More chika talaga. So, ayun. Si mama, iniram yung phone ko kaninang 12 AM kasi kailangan niyang ma-pick up yung call nung driver, bus driver, kasi may pinadala yung kapatid niyang babae, si Mama Mia. Shout out Mama Mia. So, ayun, pinasabay kasi yung mga damit, ibang gamit. Actually, matagal na yung gustong ipadala, kaso super bigat nung ipapadala nila, kaya ayun, ngayon lang napag-isipan na ipasabay na lang sa bus, and yun, napakiusapan niyo yung bus driver na ipasabay. So, si mama, siya yung nagpunta dun sa Nabua Camarines Sur para abangan yung bus na yun, and ayun, 5 AM nabiyahin na siya, dun na siya sa Nabua, and ayun, pinakita din sa akin yung mama through video call na andun na yung box, and abangan nyo mga kagwani at i-unbox natin yung pinadala ni Mama Mia. So, abangan nyo mga kagwani ha. Next vlog na lang yan para may abangan pa rin kayo. So, ayun mga kagwani, hanggang dito na lang po. So, salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay at nag-aantay ng mga vlogs ko, sa mga updates ko. And sa walang sawang suporta, maraming salamat po mga kagwani, sa lahat ng sponsors, Team Paway, at sa lahat-lahat. So, thank you so much po. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. And please click the notification bell for more updates. Thank you and God bless you all. Bye-bye.